ang pagsunod kay Jesus. So, ipinapahayag ko sa Ebanghelyo ng ating napakinggan yung tinatawag nating urgency, yung kailangan matugunan kaagad ang pagtawag ng Panginoon sa atin. So lahat tayo tinatawag. So kahapon, yung ating pagninilay ay misyon. May katulad ni Santa Teresita ng Batang si Jesus. Tayo ay may kanya-kanyang misyon. Tayo ay kanyang tinatawag. Bawat isa ay tinatawag sa mahalagang pagkilos natin sa daigdig na ito. Kung paano tayo nais sa sumunod sa kalooban ng Diyos. Well, hindi lamang po bilang mga pari, hindi lang bilang mga madre, ngunit bilang mga mabubuting binyagan, bilang mga mabubuting laiko. Tayo ay tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya. At yung pagsunod na ito, sinasabi ni Jesus na ngayon na. Kuminsan tayo ay nagtiteka muna. Tayo ay kuminsan sabi nga natin ay nag-aalinlangan pa. Kaya po kuminsan ang tawag ay late vocation. Pero sabi, walang late vocation. Ang ano lamang ay late realization. O kung tawagin natin ay late answering. Tinawag na tayo ng Diyos. Maraming pagkakataon ang pagtawag ng Diyos. Kailang kuminsan hindi natin napapakinggan at hindi natin naunawaan kung ano yung pagtawag niya sa atin. At kuminsan, tayo ay nangingimi pa na makatugon. At kaya kuminsan napapatagal yung ating pagsagot sa kanyang kalooban. Kaya po yung binanggit dito, hayaan mo yung patay, ibig yung kanyang kapwa patay, medyo sinasabi nga ito sa tayo na uwi pa tayo mula sa ibang lugar para inibig yung ating patay. Pero sabi ni Jesus, hayaan mo inibig ng kapwa patay yung kanyang mga patay. Paano may inibig ng mga patay? Yung patay. Bahagi yun. Ibig sabihin, may makita na masigit na mahalaga na hindi mo dapat pang ipagpalibag ang pagsunod mo kay Jesus. Kaya ano rin ang sabi niya, ang lumilingon palagi sa kanyang pinanggalingan na hindi karapat-dapat sa pagkahari ng Diyos. We have to look the past kung ano may tuturo nito. Pero dapat hindi tayo maging bilanggo ng nakalipas. Kinakailangan na rin tayo ay patuloy sa ating pagdakad, lalong-lalo sa pagtugon sa panawagan na ipinapahayag sa atin ng Poong Kamalan. Kung tuusin po, itong tatlong ito medyo malalim. Pero na lang yung kinakailangan, makita natin na tayo ay nawa maging receptive sa paanyaya ng Diyos. Tinatawag ka ba ng Diyos? Saan ka tinatawag ng Diyos? Tumutugon ka ba sa panawagan ng Diyos? Kuminsan, isa sa mga kadahilan kung bakit hindi tayo makatugon ay pinag-aalalahanan natin ay kung kakayanin ba tayo ng Diyos. Sigurado, kapag tinawag tayo ng Diyos sa bagay na yon, huwag tayong mag-aalala sapagkat
He will equip us. Bibigyan niya tayo ng sapat na mga sangkap upang ito ay pagtagumpayan. Pero sana maliwanag sa atin na tinatawag tayo ng Diyos. At nais natin tumugon sa panawagan ng Diyos. At tama-tama din mo ngayon ay kapistahan ng guardian angels. Hingin din natin ang patuloy ng paggabayo ng guardian angels. Mula nung bata, tinuruan tayo ng prayer to the guardian angels. So palagi natin hilingin yung tulong ng guardian angels. Pwede nyo rin ang pangalanan yung inyong guardian angels para maging personal at hingin ninyo na gabayan at protektahan tayo para may isa katuparan natin yung misyon natin sa daigdig na ito. Kanina ako'y nagsisearch sa internet, nakita ko yung isang pari, sabi niya lahat tayo ay may guardian angels. At yung mga pari daw ay mayroong 2 guardian angels. Sabi ko, bakit ko lang narinig yun kapag pari ka, 2 yung guardian angels mo. Well, anyway, hindi na kailangan nating pag-ibayuin pa yun, pag-nilay na yun. Pero ang mahalaga ay binigyan tayo ng Diyos ng katulong para maging bahagi upang tunay tayong maging kapartner. Yun ang partner tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang